So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nabalita to ngayong araw lang na ito pa lang si Bongo ay meron pala siyang kinalaman at alam niya na po pala talaga kung ano yung motivation kung bakit pinapatay itong si Wesley Barayuga. So sa hindi po nakakakilala kung sino si Wesley Barayuga, siya po yung sinasabing pinapatay po ni Royina Garma. Okay, siguro alam niyo naman po siguro yung update diyan, pero para lang meron tayong brief context mga kababayan, si Wesley Barayuga po, siya po yung dating board of director ng PCSO kung kailan nga namuno itong si Rina Garma bilang general manager. So dahil nga po sa hindi pagkakasunduan, ang ending mga ka-Streetwise, pinapatay po itong si Wesley Barayuga. At dahil po dyan sa Quadcom po na yan, ay nabuksan itong kaso po na to. At ngayon po, ang tinuturo ngayong pinaka-mastermind sa pagpatay nga po kay Wesley Barayuga ay si Rina Garma. At ito po ay meron pong kinalaman si Bongo. Isipin niyo mga kababayan na doon sa mga taga-suporta ni Bongo, kayo ba iboboto niyo pa rin ba to? Si Bongo? Mga kababayan, huwag niyo masyadong isipin yung malasakit program. Pera po ng taong bayan yan. Yung binabayad po ng malasakit program sa mga pasyente niya sa ospital, pera po ng taong bayan yan at trabaho po ni Bongo ang gumawa ng batas. Ang point ng mga kababayan, hanggang doon lang dapat ang trabaho ni Bongo ang gumawa ng batas. Yun nga lang, ginagamit niya yung malasakit program para makakuha ng boto. Oh, so saka na natin pag-usapan yan, pero ito yung pinaka-topic natin eh. Si Wesley Barayuga eh. So ito, nabasa ko ito kanina sa Action. Okay? Actually, nagkalat na rin to eh. Ito, nabalita to kanina lang. O Bongo na nahimik sa Barayuga assassination. Okay? And actually may video pa tayo dito Sabi dito no, halip pairali ng hustisya sa pagpatay kay retired Police General at Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO, board secretary pala siya no, board secretary Wesley Barayuga, mas pinili ni Christopher Bongo na manahimik na lamang. Okay? So sabi niya pa dito, continue lang natin sabi dito, ito ang lumabas sa pagdinig ng House Quad Committee. Okay, so na-overlook kasi ito, no? Nung Biyernes pa pala ito. Hinggil sa pagpatay kay Barayuga sa utos umano ni na National Police Commission, Commissioner Edilberto Leonardo at dating PCSO General Ruyena Garma. Okay, si Leonardo mga kababayan, kasama po siya sa iniimbestigahan ng ICC. Tandaan natin yan Okay. Sa pagtatanong ni Antipolo Representative Romeo Acop kay PCSO Chairman Anselmo Simeon Pinili, namista ni Barayuga sa Philippine Military Academy, Matikas Class of 1983, inamin ito na ipinaalam nila kina Go at dating Chief Presidential Legal Counsel Jesus Melchor Kitain ang nalaman nilang motibo sa pagpatay sa biktima. Okay, so ibig sabihin nito mga kababayan, nung namatay po si Wesley Barayuga, rest in peace po sir, no, ay dapat tapos na po itong kaso po na to. Meron na palang investigasyon at alam na rin po talaga ng mga pulis noon kasi ito si Pinili mga kababayan, ano to kaklase ito ni Barayuga. So syempre ganyan po talaga yung kultura sa military, di ba? Kapag kaparehas kayo ng kunwari ka-batchmate mo, nagtutulungan kayo. At syempre anong magagawa ng batchmate mo kung mismong senador ayaw tumulong? Pinagtatakpan yung ginawa ni Rina Garma. At anong magagawa ng batchmate mo? Diba? Kahit gustuin ng mga batchmate mo na tulungan itong si Wesley Barayuga, kung ang pinakalaban mo naman syota ni Digong na si Rina Garma, wala ka rin magagawa. O, diba? So ngayon mga kababayan, no, actually may video dito. Okay? Ito yung video na kung saan po nadawit si Bongo. So ito si Pinili, yung kausap ni Congressman Acop. At dito niya sinabi na alam po talaga ni Bongo yung motivation at saka yung naging resulta ng investigasyon sa pagpatay nga po kay Wesley Barayuga. So panoorin natin to sige. Facilitate investigation. So I would like only to tell this, Your Honor, that during the wake, I was approached by the brother of my classmate. Sir, hindi sana ito maging statistics lang. Kaya we assured him, kasi yung brother ni late Wesley is also a general in the fire service, I think. Yes. Pero doon sa itinext mo kay Mrs. Pinili, and I have a copy of your text, you said something about the phrase privilege
I would like to read a part of it. Good morning, Mr. Sara. Hope you are doing fine and able to cope with the tragic loss of Wesley. My conversation with Yusek Q, siguro si Yusek Kinsa ito. Sino yung Yusek Q? Yusik Kitain, Your Honor. Kitain. And Senator BG. Sino po yung BG? Bongo. Senator Bongo. Bongo, Your Honor. Were privileged communication or were considered highly confidential. What were those informations that you shared with Yusek Kitain and Senator Bongo na confidential? Hindi na confidential ngayon kasi masusolve na yung kaso eh. Regarding, Your Honor, I said this because we have also already known the motive. So, I reported this to them. Let me stop you there, please. You have known the motive? Yes, already, Your Honor. Ano yung motive na alam nyo noon? Now, the issues now... Ano yung motive na alam nyo noon? Pakisagot lang yung aking katanungan kasi nanggaling po sa bungangan nyo po yun eh. It was already been Alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Would that be correct? yes, Your Honor. Yes. Yun. And for 4 years, you have suppressed it. You and some members of your class. Di ba? Or you want me to show proof of that? Alam ninyo, totoong nangyari, but you never did anything about it. Why? Because of fear. Am I correct? Partly, Your Honor. Partly. And which part is not true? Hindi ka makasagot. Anyway, bahala ka na sa iyong mga classmates. Dapat ka, nagsasabi ka na ng buong katotohanan dito eh. Dahil masosolve na yung pagkamatay ng classmate mo. Now, O, di ba? So, obvious na obvious mga kababayan na kahit hanggang ngayon, takot pa rin po itong si Pinili. O, ang general siguro to, no? Di ba? So, hanggang ngayon, takot pa rin po sila kahit hindi na po presidente si Digong. Di ba? So, ewan lang, no? Pero napakapangit po talaga ang nangyari nung panahon po ni Duterte kasi nagamit po ni Duterte ang mga pulis para po sa sindikato, di ba, para magtayo ng sindikato para nakahawan yung taong bayan. Para gumawa ng anomalya pa, isa pa yan, no? So ngayon mga kababayan, no, continue natin to, no? So ano na mangyayari ngayon? So actually, no, hindi naman natin masabing good news ito kasi meron pong namatay na isang matinong tao, pero kahit pa paano may update po tayo ngayon. So yung update ngayon, ito ha. Okay. So yung update po ngayon, ito. Okay. Si General Marbil. Okay. Marbil orders reinvestigation of former PCSO officials murder. So ngayon, pinabubuksan na po ngayon ni General Marbil. No? Sabi dito, in a statement on Sunday, September 29 kahapon, Marbil directed the Criminal Investigation and Detection Group, si Torre, si General Torre, to reopen its investigation on Barayuga's murder following claims made by Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza during during the House Committee investigation on Friday, September 27. So ngayon, ang magbubukas po ngayon ng kaso po dito na inutusan po ni General Marbil ay si General Torre kasi ADG na, di ba? So ngayon, ano ba yung ito may nabasa rin ako dito eh. So sabi dito, no, anong ginawa? House hearing reveals Bongo knew about motive behind killing of Barayuga. So ang pinaka-reason pala, no, kung bakit pinapatay itong si Barayuga ni Bongo. Sorry. Mas maganda kasi sabihin. The questioning centered on Barayuga's opposition to the issuance of board certificates for small town lottery without a full board approval being pushed by then PCSO General Manager Regina Garma. So ngayon, ang gusto pala ni Regina Garma noon, itong STL pala, ay magbibigay na lang pala ng certification. Di ba? Nang walang approval ng board. Kasi dapat kasi mga kababayan, kaya nga binuo yung board para hindi po ma-monopolize yung decision po ng PCSO. So ang ginawa po ni Regina Garma noon, di ba, inalis niya po yung due process na yon na pag-usapan, di ba, at bigyan po ng approval ng board of director. Inalis ni Regina Garma yon. So ayaw yun ni Barayuga. Kasi nga naman paano ba naman makakapagnakaw kung idadaan sa proseso, di ba? So kaya ngayon ang ending, pinapatay po si Barayuga. Sama, no?
because of power, fame, and money. Diba kaya nila patayin ng tao? No, iyak-iyak tapos si ano no? Si Rian Nagarma, tapos mamamatay tao din pala, no? So bukod dyan mga kababayan, itong mga mista or mga kaklase po ni Wesley Barayuga ay masaya po sa naging resulta po ng Quadcom investigation. So ito yung ito yung statement ngayon ng Philippine Military Academy Class of 1983, Matikas Family. So sabi dito, mga kaklase ito ni Barayuga, di ba? Na nagbigay ng statement. Sabi nila dito, the Philippine Military Academy Class of 1983 extends our deep gratitude and appreciation to the honorable members of the Quad Committee of the House of Representatives, Republic of the Philippines for the inquiry that finally identified the alleged suspect in the assassination of our dear Mista, Wesley Barayuga. Your persistent efforts and incessant line of questioning have given light and hope for the successful resolution of Wesley tragic assassination 4 years ago. So doon mga kababayan sa mga nagsasabi na yung ginagawa pong Quadcom hearing po na yan ay walang kwenta, hindi nyo pwedeng sabing walang kwenta ito. Kasi nakakakita po tayo ng resulta. At huwag nyo masyadong gawing technical. Kasi ang sinasabi kasi nila, hindi naman kasi sila korte. Hindi nga sila korte. Pero dahil po dito sa pangyayari po na ito, is makakagawa po ng batas yung mga congressman natin para hindi na po maulit itong mga bagay na to. Di ba, bobo lang kasi nagsasabi nun, hindi naman korte, bakit nagkakaroon ng hearing, bobo talaga kayo, no? So, tingnan natin kung meron pa akong naisama dito. So, ngayon, ito pala, okay. So, ito yung pinaka-importante sa content natin, mga kababayan. So, ngayon, malinaw ngayon mga ka-streetwise, no, base po sa Quadcom, na wala pong ginawa si Bongo. Di ba? Kasi ang point dito, alam ni Bongo. At kilala ni Bongo kung sino nagpapatay. Base po ito sa investigasyon ng mga mista nga po ni Wesley Barayuga, at walang ginawa si Bongo. So lumalabas dito bilang senador, kasabwat ka. Kasi mayroong kapangyarihan ang isang senador para magkaroon ng effort, para magkaroon po ng katarungan ang isang Wesley Barayuga. Pero ginawa ni Bongo, tumahimik siya. So lumalabas dito, kasabwat ka. Kasi ganun ang ganun ang point dun eh. Alam nyo nakakatakot dito mga kababayan, si Bongo po, base po sa survey natin, sa survey nito, ano bang survey to? Octa Research ata to, no? Octa Research nga, okay. Si Bongo po ay nasa top 3 to top 6. So mananalo po siya bilang senador. So mga kababayan, parang awa nyo na. Unang-una, in-check naman yan, Chinese yan eh, kaya nga go eh. Walang yan. Wag ninyong tanawin na utang na loob yung malasakit program na yan ni Bongo. Trabaho niya yan. At yung malasakit program na yan is masyado na pong na-exploit ni Bongo yan. Ang trabaho po ni Bongo gumawa ng batas. Di ba? Ganun yung senador. So ngayon kapag merong programa yung malasakit program, andun pa rin yung mukha niya. Eh matagal ng batas yan eh. Ewan ko lang, pero para sa inyo, di ba? Papahayag kayo na ipapasok ulit si Bongo bilang senador na ganito yung ginawa niya. Imbis na pairalin ng hustisya at meron siyang resources kasi isa siyang senador, nalahimik. So anong ibig sabihin nito? Ano yan? Kasabwat ka. Alam mo na pala yung pagkakamali, kilala mo na kung sino gumawa at alam mo na rin yung pinakadahilan kung bakit pinapatay yung tao, wala kang ginawa. So kasabwat ka. Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So dyan po sa team replay, no, masabi nyo nga po dito, sa pananahimik po ni Bongo. Di ba? Kung iba iboboto nyo pa ba si Bongo? Huwag nyo na iboto yan. Miss ko naman. So yun, no? So dyan po sa team replay, so pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share rin po ng video po na to. So kung sa muli mga ka-streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat. Thank you. Bye-bye.